Nakakalungkot itong pangyayaring ito. Pangulong Duterte ay isa sa mga dinadakila ng Pilipino, isang mabuting presidente na nakagawa ng mabuti sa kanyang bansa, sa kanyang mamamayan. Yung kanyang pagdurog sa mga gumagamit ng droga ay isang pamamaraan ng isang presidente para isagawa niya, alam niya na makabubuti sa kanyang bansa. Siya lamang ang makakapag-desisyon nun at siya lamang ang pwedeng gumawa nun sapagkat siya ang Pangulo ng bansa. Kung inaakala ng iba na yun ay mali, nasa sa kanila yun. Pero ang presidente ay malaya sa kanyang gagawin sapagkat siya nakakaalam ng kabutihan ng kanyang mamamayan. Ngayon, yung pagkakahuli sa kanya, hindi ko alam kung anong authority and under what authority it was done. Ang alam ko po, ang warrant of arrest ay hindi maaaring issue ng ICC sapagkat wala pa naman yatang ipinadalang complaint sa kanya na para sagutin ng Pangulo. Sa makatwid, kung walang warrant of arrest at sa ilalim lang ng red notice ng ICC o ng Interpol, medyo questionable, kaduda-duda yung paraan kung bakit ang dating Pangulo ng bansa ay kanilang takpin, hulihin. Hindi po mabuting patakaran ito at hindi ko rin nakikita magandang senyales kung pag-uusapan ay yung inaasam nating pagkakaisa. Kanina po yung sinasabi ko, ang pagkakaisa ay napaka-importante. Kapag nagtalo-talo tayo at nag-iba-iba, na-polarize ang ating bansa, yung ating pong iniisip na maraming bagay na ikabubuti ng bansa, lalong papalayo tayo doon. At ngayon, kung talagang totoong inuli siya, isa na naman pong senyales ng pag-aaway, ng dibisyon, ng pagkakabahagi ng Pilipino. Nakakalungkot, kung hindi man nakakatakot ang kanilang ginawa ito. With the arrest of President Duterte, ano matingin mo na senaryo sa ating politika? Ang nakikita ko senaryo ay hindi magiging tahimik ang buhay politika ng ating bansa. Maaring ang mga kababayan natin na nagmamahal sa dating Pangulo ay malulungkot din. Baka nga hindi lang malungkot. Baka nga magkakaroon ng itatanim na galit sa kanilang sarili. Ito po yung hindi mabuti. Ang kapayapaan po ay isang napakalaking bagay para sa ikabubuti ng bansa. Kung ito po ay talagang nangyari at ginawa nila, alam ko po hindi ito pagmumula ng kapayapaan. Lalo lamang tayong gugulo bilang isang bansa. Sayang po yung ginagawa natin na sana ay masinop natin ang bansa. Ngunit itong mga ginagawa ito ay papalayo, kaiba doon sa inahangad namin na sana ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming natatakot, Congressman. Magagawa nila sa dating presidente. How much more sa mga mababang tao? Yan ang maaari nating isipin. Kung nagagawa nila sa isang naging Pangulo ng ating bansa na sa kanyang palagay ang ginawa niya ay yun ang inisip niyang makakabuti sa bansa. At dahil doon ay nakala nila na siya pa ay nagkasala sa kanyang mamamayan. Ito yung nakikita kong isang senaryo na pagmumulan lamang ng mas malaking pagdududa kung tayo po ay makakarating pa sa pagkakaisa. Kasi po ang pamahalaan natin, alam naman ninyo, mula pa sila nangangampanya, kasama nila ako noon, ang palagi namin pinabandera ay pagkakaisa. Kaya nga yung team namin noon, kung naalala nyo, unity team. Sapagkat yun ang batayan, yun ang basihan. Walang bansa ang makikinabang sa ganansya ng development kapag kayo po ay